Okay, good morning po mga kabihero. July 16, Tuesday po. Mag-alas 4:30 po ng madaling araw. So maaga po tayong gumising dahil ito pong araw na ito yung ating pong takdang pag-alis patungo po sa Kabikulan. Sa gusto pong sumama sa aking mahabang biyahe, samahan na niya rin po ng dasal for safety. Diba? So ikinabit na po natin yung ating dashcam. Medyo mahirap po yun, tayo ay nagmamadali kung kailan may naispatan tayong magandang lugar, saka po natin na ikakabit. Okay, at syempre dahil mahaba po ang biyahe, yung pong safety ay napakahalaga. Kaya tayo po yung maglalagay ng ating mga safety gear sa ating katawan. Sa helmet, inboard naman na po yan. Ayan, permanente na po tayong naka-helmet. Ito po yung protection kung mai-slide po tayo. Ito po yung siko. Ito po yung tatama. So mayroon din po tayo dito sa may gawing tuhod, kabilaan. Medyo maulan kaya kailangan pasiguro po tayo. Okay, gora na po tayo mga kabihero. Ang aga po nating nagising, yung pala tatanghaliin din, mag-aalas 6 na po. Ayan, napakaliwanag na po ng paligid bago po tayo nakaangat dito sa ating tinitirhan. Okay mga katimlintek, nandito na po tayo sa Boundary Arc na naghihiwalay po sa lalawigan ng Laguna at lalawigan ng Quezon. So pag tumawid po kayo dyan, nasa Quezon Province na po kayo, at ang unang bayan po ay ang bayan po ng Tiaong, Quezon. So mayroon pong isang popular na Pilipino na isinilang po sa bayan na yan, si Claro M. Recto. At kapag kumabila po kayo dyan sa boundary na yan, ay automatic po mararating po ninyo yung gate papasok po ng Villa Escudero. Yan po yung isang sikat na pasyalan dito sa lalawigan ng Quezon mga kabiyahero. So nakakakulang-kulang 100 kilometro na po tayo. Ang ating pong pupuntahan ay mga 500 kilometro. So ibig sabihin mahigit pa pong 400 kilometers yung ating tatakbuhin mga kabiyahero. Ulan po kanina kaya nilagyan natin ng balot yung ating dashcam. Okay mga katimlintek, andito na po tayo sa bungad ng papaakyat po ng tinatawag na Quezon National Forest Park. Pero sa ngayon po, ang nakalagay na po ngayon ay Quezon Protected Landscape
So madalas kuminsan nagagamit po ng mga vlogger na ito daw po yung bitukang manok, pero hindi po ito bitukang manok. Sa mga taga Quezon po, ito po yung tinatawag na eme. Mas kilala po sa tawag na eme ang lugar na ito, mga kabiyahero. So aakyat po tayo, samahan nyo ako, at ito po yung magtatapos doon po sa may gawi po ng bayan ng Atimunan ng Quezon. Okay, ito po yung ating kabayo. 2017 pa po natin ito binili, at ito po yung made in China. Distribution po ng Rossi Motors. So matatag pa rin naman po siya. Napakalayo po ng ating tinakbo, wala naman pong nabago sa kanyang tunog, mga kabiyahero. Partner in life po natin yan sa loob ng halos 8 taon na. Hindi po maganda yung ating naikabit na holder po ng ating cellphone camera dito sa ibabaw ng ating manubela. Masyado pong mabibrate, kung kaya dito pong ating video nagsuffer po yung kanyang quality. Ayan, mapapansin po ninyo nanginginig, hindi na po natin pwedeng galawin pa yan dito at nasa biyahe na po tayo. So pasensya na, tiyagain na lang po muna natin. Ito po yung bahaging may pinakamagandang spot, mga kabiyahero. So kung patungo po kayo ng Kabikulan, aakyat po kayo dyan. So mapapansin po ninyo yung tarik po niyan at saka yung kurbada matindi. Napakarami pong bangin, at nung panahon po ay wala pong ibang access o pwedeng daanan patungo po sa Kabisayaan at Kabikulan maliban po sa lugar na ito. Pero sa pagdaan po ng panahon, nabago po yung haba at size ng ating mga sasakyan, kung kaya't napilitan po silang gumawa ng panibagong diversion dahil hirap na hirap nga pong lumiko at umakyat dito yung mga cargo truck, mga kabiyahero. So ito po yung Quezon National Forest Park. 3 layers po yung kalsada, kung mapapansin ninyo. So mamaya aakyat po tayo dun sa ibabaw at ipakikita ko naman po sa inyo yung view sa baba. Ayan, nakikita nyo po kung gaano kahirap kung malaki po yung iyong sasakyan. Ako
ko po isinilang dito po sa lalawigan ng Quezon at masasabi ko po na ang kalsadang ito ay mahusay pong magturo upang ang tao ay matutong magdasal. Kasi nung pong aking kabataan, kapag kasama po ako ng aking lola at umaakyat na po yung mga pampasadang bus sa lugar na ito, ay makikita po ninyo kanya-kanya pong labas ng rosaryo. Marami po talaga ang nagdadasal. So medyo mabuti na po ngayon, medyo napalapad na po ang mga kalsada. Nung araw po kasi hindi naman ganun ka-high-tech ang mga makina, ay talaga hong papaog-paog na umaakyat dito. At saka medyo marami na rin po talaga yung mga na-aksidente rito at nahulog sa mga bangin sa gilid po ng mga kalsadang ito, mga kabihero. Kaya marami pong nagdarasal nung araw kapag dumadaan dito. So kung mapapansin po ninyo, maliit po at masyadong kurbada, blind curve po yung mga likuan. So may sariling rolling po dito yung pag-akyat at saka yung pagbaba. Doon po sa tinatawag ng mga driver na unsihan ay nagkakabaliktad po. Kung dati pong tayo ay keep right, kung lulusong ka na po ay magpapalit po kayo ng pwesto nung kasalubong. Okay mga kalintek, mga 2 o 3 kilometro po bago dumating yung boundary po ng Bicol at Quezon. Inabot na po tayo ng malakas na ulan. Okay, sa tanghalian po muna tayo. Ginataang tulingan. Ayan. Habang naghihintay po tayo na tumila yung ulan, napakalakas. Ha? Okay lang, walang apiya. Tinanghali rin mo kasi tayo ng alis ng Maynila. Dapat talaga umalis tayo ng Maynila alas 3. Basta alas 6 na tayo umalis ng Taguig. Kaya yung mga traffic po na nabubuo doon sa mga gate po ng mga industrial park sasakutin na tayo. Kung hindi tayo tinanghali ng gate malamang nasa bahagi na po tayo ng Camarines Sur. Medyo malayo pa po ang Legazpi City. Baka mga kulang-kulang 300 kilometro pa. Nangangalahati pa lang po tayo. Kaya update ko kayo ulit sa susunod kung saan tayo magpapahinga.